Hi guys, good morning. So, pakita ko sa inyo ngayon yung ating bagong Arclemex Sumada Bendo Kit. So, ito. So, ito guys, gumamit na tayo ng WT32. So, basically, ito na yun siya. So, nakalagay na yung niya, ah, may LAN na siya, at saka the same time na ESP32. So, ito yung ginagamit ko sa Arclem LAN. So, in-implement ko na dito kasi mas maganda kasi ito siya na klase eh. Hindi siya generic na system. Tapos, gumagamit na rin tayo ngayon ng Arclem na baseboard. So, sa baseboard na to, so, andito na lahat. So, basically, di ba may Arduino tayo na ilagay dun sa natin, yung sa kit natin, ito, kit ng Omada. So, incorporated na siya dito. The same time, meron na rin tayong para sa regulator. Tapos yung regulator natin dito is may circuit protection na rin to. So, the same time, may over voltage protection na din. So, pag mag-spike yung voltage, hindi agad masisira yung device natin. Tapos, may time delay din to siya. So, 5 seconds before niya start up yung ating 3 to 5 seconds before niya start up natin yung ating mga 5 volts na device. So, sama to siya. Pero yung 12 volts, automatic na siya on. Pero at least sa ganong way, hindi mag-spike up yung mga low voltage natin ng mga devices. So, at the same time, may controller na rin, ay may ano na rin siya, naka opto-isolated na rin yung communication papunta sa ating coin slot. So, hindi basta-basta masisira. At the same time, uh, naka uh, naka-on off na rin yung natin, yung same pa rin ng yung ating coin slot. So, hindi siya mag-on pag hindi siya gagamitin. So, yun, ito pala sa board na to, incorporated na po siya lahat. So, pwede natin ilagay yung ating coin. So, dito yung sa coin. May coin tayo, tapos may LED. So, ito yung LED natin. Tapos, para sa supply naman ng ating ating printer. So, either 5 volts siya or 12 volts. So, pipiliin nyo lang dito. Meron naman nakasulat dito eh. So, ang sa akin, ginawa ko is naglagay ako ng ganito para mas madali ko lang matanggal. Kung kumpleto lahat, mas maganda na meron ganito. Pero pag wala, pag coin slot lang, hindi naman kailangan na may ganyan kasi ito lang yung kailangan natin sa coin slot at sa LED. The same time, meron na tayo dito sa port para sa printer, then para sa LCD, sa button, then sa bill acceptor. So, pwede siya magsabay lahat, bill acceptor, printer, the same time, coin slot. Then, may button na rin tayo para sa config. So, config button natin, hindi na yung pipress natin yung button. So, nasa loob na yung config button. Then, reset. So, yun. So, ito yung sa bagong natin. So, yan. Ito kasi is may casing kasi ito siya. So, ganito na yung casing niya. At least mas malinis. Tapos, dito na lahat. Dito, connect na lang sa coin slot. So, tapos, may connector na rin to siya. So, pwede kayong bumili. Marami na mabibili nito sa hardware. So, dito nyo lang i-mount yung sa likod. So, maglalock lang yun siya doon. So, madali lang siyang paano. So yan. Isa na natin. So, ngayon, iti-test natin kung paano siya set up. So, at saka ito pala guys, meron na pala dito siyang OTA. So, over the air na yung pag-update nito. So, hindi ko pa natapos yung sa UI. Pero gumagana na yung over the air updating nito. So, pag bumili kayo, tapos pag may changes, madali na lang siyang i-update. So, ngayon, i-test natin siya. I-set up natin siya ngayon sa nawala yung mouse to. Saglit ha. So, test natin siya sa natin. Meron akong isang client dito kay Jed Sinfosio. So, ito yung do Wi-Fi. So, i-set up natin para maano siya dito, setup. So, ang ginawa ko pala dito guys, so meron kasi akong access sa global site niya. So, gumawa ko ng sariling username, user para sa Vendo.
Pero actually, pwede kahit yung binigay sa inyo na account, pwede nyo rin gamitin. So, ito yung ginamit ko. Tapos, nakaano siya sa lahat. So, ang i-test natin ngayon is ito sa sulukan. So, paano mag-setup? So, una, gawin natin is reset natin to. So, may reset dito. Reset button. Tapos, pag lumabas yung reconfig, i-hold lang natin yung config button. So, yan. Reconfig. Hold natin yung config button. So, yan. Kung papansin niyo, may bibigay siya dito na SSID kung paano siya configure. So, connect lang tayo dyan. Tignan natin lumabas. So, yan. Yung ArcLimex Sumada. Tapos, lalabas siya na ganito. So, guys, pwede nyo i-set up din yung Wi-Fi password or Wi-Fi kung gusto nyo mag-reconnect siya sa Wi-Fi. Pag walang LAN kasi, pag wala siya makitang LAN, pwede nyo mag-connect sa Wi-Fi. So, meron siyang, ano yun? Secondary na connection. So, lagay ko lang yung user na ginawa ko. So, arclembendo ulit. Tapos, yung hostname, guys, so, ang nakabago dito ngayon is ang kokopyahin na lang natin actually is yung ito na lang. Ito na. So, yan lang yung kailangan. So, balik tayo. Yan natin to hostname to wifi.8043 colon pala. Do wifi.io colon 8043. So, since itong device na, itong ano nila guys, itong controller na to is multiple site siya. So, pag, kung hindi ko kasi pipiliin yung site dito, yung pinaka-default site yung pipiliin niya. So, ngayon, since itong sulukan gagamitin natin, need natin sulat yung site dito. Sulukan. So, yan guys. Wala ko hindi masyadong clear, pero sundan nyo lang yun. Then, sa Sumada portal name, pag wala naman kayo multiple portal sa isang site, pwede nyo i-leave as is lang, yung default lang yung gagamitin niya. Then, ito sa limited usage count, type count, voucher duration. So, depende na yan sa inyo. Sa akin, siniset up ko lang as default. Then, LAN. Kasi connected siya sa LAN. Then, lagyan natin ito sulukan ito sa LCD. So, kung anong lagay niya sa LCD top, yun din yung ipiprint niya ha. So, lagyan natin sulukan test. So, test voucher. So, yun yung ilalagay sa ipiprint niya kung ano nakalagay dito sa test. Tapos, enable natin yung printer. So, yan. Take note nyo lang sa device ID kasi gagamitin nyo yan para sa pag mag-update eventually. So, yan. So, restarting na siya. So, hintayin na lang natin. Yan siya mag-restart. So, mamaya, iti-test natin yung para sa OC200 na bagong version. So, yan. Connecting to LAN. Ito, may checking for update siya pag para sa OTA yan siya. Then, tatry na siya mag-login. So, login successfully. Yan, makikita na yung version at saka yung name ng controller. So, gatin na siya ng rate limits, saka time limits, then minimum 1 peso. So, yan. Sulukan test, lumabas na. So, try natin mag-generate. So, take note guys, yung generation nito is real time. So, try natin 20 pesos. Tapos, maglagay tayo ng 100. So, meron tayong 120. So, real time to siya guys. So, hindi na kayo need na mag-generate pa ng voucher kasi automatic na siya i-generate sa inyong controller. So, yan. So, generating code. So, hintayin nyo lang siya mag-generate. So, ginagawa niya to guys is kumonect siya dun sa server ninyo. Tapos, mag-generate ng code. So, kung papansin niyo nag-error siya. So, may namali siguro ako sa config. Pero, ang nakaganda nito guys, pag hindi siya maka-generate, hindi mawawala yung coins na nilagay ninyo. So, hindi
Hindi siya mawa. Tanggal ko pala. Sorry. Kaya pala na ano is, reset ko lang. Nahugot ko pala yung ano, yung LAN cable. So since hindi tayo naka-generate, ibig sabihin yan, hindi pa na yung 120, hindi mawawala yon. So pag restart niya, kukontinue ulit yun siya sa pag generate or lalabas ulit yung sa coins ano. Tingnan natin. So nahugot ko pala yung ano guys, kaya hindi siya naka-generate. Tingnan natin. So yan, mapapansin niyo, andun pa rin yung 120 nyo. So hindi mawawala yon unless mag-generate siya ng voucher. So generating code. Tingnan natin. So yan, naka-generate na siya ng code. So ito yung na-generate niya. 319497 for 3 days and 12 hours. Tapos meron na yung date dyan, saka time na kinuha niya. So ngayon naman, check natin sa ating kung na-generate ba siya. So yun, na-generate yung code. So unit price 120. So yun guys, gumana siya. So ito yung natin, 319497, 3 days and 12 hours. So tamang-tama. So gumana siya. So ngayon naman guys, para sa pag-change nyo ng time, yung settings nyo ng price, dito lang yan siya. Sa time range. So ito, kung papansin mo, may page P1, 15 minutes. Pag 10, 7 hours. Pag 5, 3 hours. So magkukompute lang yan siya, depende sa Tapos makikita din nyo yung sales na merong 120. Recompute lang niya based on sa nahulog. So ito, pwede nyo edit. Tapos gusto mo gawing 30 minutes. Sample yan, yung piso ganito yung 30 minutes. So ganun lang yan siya. 30 minutes, tapos save. So magiging 30 minutes na yan. Pero kailangan nyo muna i-restart yung device. So ganun lang guys. Ganun lang kasimple yung pag-configure. So ngayon naman, test naman natin siya sa ating OC200. So ito, check natin to. Ito naman OC200 to siya. So yung version naman ito is pakita ko na sa inyo yung version para at least. And so yan, 5.14. So bagong version na yan siya. So same pa rin yung ginawa ko sa account. Naglagay ako ng Naglagay ako ng Arclem Bendo na account. Bagal lang. So, pakita ko na sa inyo kung paano mag-configure. So, same pa rin mag-configure ulit. So, reset lang natin to. So, yung importante lang kasi guys nito is dapat reachable lang yung web kung saan nyo connect tong route yung device natin. So, ayan, reconfig tayo. So, ngayon naman, gagamitin naman natin yung para sa yan? Hugot ba? Dito tayo sa configure naman natin para sa OC200. Yan, Arclem X Amada. So, same pa rin. Ginawa ko dito is Arclem Bendo pa din. Arclem Bendo. So, dito is 192.168.2.93. Since wala siyang port, so leave as is ko lang. So, since isa rin din yung Umada site dito, so by default, kaganyan na lang siya. So, LAN, then, tayo natin OC200. Voucher. So, take note guys, to siya, real time to siya na generation. So, restarting. Starting na siya. Check natin. Laging into cloud controller.
Parang nagloloko yung ano, OC200. So, hindi ko alam kung na-experience nyo rin to. Minsan nagda-down yung OC200. Or baka sa power ko. So, unreachable siya. So, hindi ma-reach yung MADA. So, magre-retry yan siya. Niloloko na naman yung MADA 200 o si 200. So yun guys. Pero at least ito, na-test ko to sa last video ko. Parang pangit siguro yung ano, yung bagong version sa OC200. Pero at least nag-work naman siya ito sa Do Wi-Fi. So kung meron kayong mga ano na hindi kayo sure kung mag-work sa inyo, work sa provider nyo, pwede nyo naman i-send sa akin yung hostname saka yung username password para ma-test natin. Pero so far, work naman to siya. So ito guys, so ilagay ko lang to sa ano natin. Ilagay ko lang siya sa diba sa ano, sa end stack. So yung magiging yung basic kit natin is ito siya. So may casing na rin. Casing tapos LCD saka coin slot and then power supply. So kayo na lang gusto ano kung gusto niyo dagdagan ng ito or lagay kayo ng printer, dito ganyan. So nag-work rin pala to siya sa ano sa yung ano yun, yung AutoCAD na printer. So wala lang kasi tayong available na AutoCAD ngayon. Pero going pa rin yung order natin. So yun. Yan lang guys. Ito na yung ano natin. Bagong Arclem X Sumada. Don't forget to like and subscribe.